Walang ulan sa Arayat kahapon, pero dito mukhang malakas ang ulan. Hanggang sa amin sa San Vicente. Kumusta na yung tanim natin? Ayan, gumuguhit na sila. Kaya lang mayroon talagang merong yung mga naistakan ng tubig, hindi tumubo. Ayan ganda ng nakikita ba? Guguhit na sila. Tama lang yung bubod namin. Ayan na sila. Yan, tulad yan, mababa. Walang tumubo. Nai-stuck yung tubig dyan So yan, mag-uulit tayo dyan. Babaklasin namin yung pauwid doon para mailagay na dito sa sibi ng kubo. Toreta ka doon eh, lasing yata. Bapang ulan, tayo sa guligat ang partner, mandum yang kahit kamukuske. Mintaya? Kita pa ba? Away na dadala ko lang. Ba't ka pa ang tuyak? Oo. Marami tayong uhulipin Marami? Yung... Pero nakalabas na yung ayos lang mo yun pag yung yung natubig. Pero maganda na yung tubo. Yung natubig permis doon niya. Pwede pa diba? Ayos pa yan. Para malamig-lamig yung sibi natin doon. Ayan, pati yung net adali natin yan. Siguro titingin muna ako ng ipampoposte natin sa balag. Kasi yung kawayan doon gagamitin natin yan sa farm 1 para maitayo namin yung mga poste. Alam namin kailangan kasi maitanim na yung yung sili. Gugulang yun Kailangan makuha namin yung pagitan, doon namin itatanim yung sili. Baka naman daw. Ano daw? Wala. Takuri. Wala pa tayong takuri doon? Doon na lahat. Mag-kiss ka, doon ka sa farm to magtakuri. Doon na. Pwede din nila sa na Karigador. Kasi pauli mo ng gamit ka rin yan Alis naman rin Diba nadala lahat? Ang kailangan kasi natin, yung makaka-order ako, tapos may delivery sila. Pwede silang mag-deliver. Kasi kung kulong-kulong, may hirapan. Mangangailangan tayo ng 120 puno ng kawayan pang poste. 120 tsaka 600 na buho na bukawi. So kung kulong-kulong may hirapan. Ibaling mag-ano na lang tayo sa delivery, bayad na lang tayo. Ano po itong kawi? Itong lambo. Nakakain na makikira na ang palupo na Bali ang gagawin na lang natin, kakapalan na lang natin, lagay ang ganyan yung pagitan para siguradong hindi tumulo. So, sobra pa yan dun. Sobra pa yan. Sobra yan. Ito ang kailangan natin. Magkano yung pang natin? Puno to, no? Puno, Balag. Pambabalag mo. Oo. Hindi masyado mataas. 12 hama yan.
meron naman tayo mga gis lang, bebe. Gis, oo, pwede na. Magkano isa? 120 lang. Kukuha akong 120. 120 pieces. Tsaka kukuha ako ng buo. Kailan mo kailangan yung 120 din? Kung ma-deliver ngayon o bukas, may pan-deliver ka. Tsaka 600 na bukawi. Bukawi mo sa Ah, ala tayong... alam bukawi. Naku. Oo, marami. Ito, mga gis yan. Ano yata to? Bayog ano? Bayog ba hindi? May bayog, may kawayan. Oo, may bayog. Ano? Kailan kaya tayo magkakaroon ng bukawi? May parating ako mga 200-300, hindi bukas makalawa. Ganun lang po kasi wala na makuhang bukawi. Dito marating sa akin, tikat ng araw, 200. May reserve muna sa akin yung 300. 200, ganyan lang po. Kaso, pag binaba, boss, di naabot ng kalahating Ako araw. kukuha ka agad. Oo, boss. Maliban na lang kung meron sa akin nagbayad na agad. Unahan lang talaga, ano? Oo po, obligang hindi ko siya kanya ibigay. Oo, sa bagay, business yan eh. Oo po. Okay, boss. Sige. Medyo ora, boss, ha? Oo. Hanggang isang oras. Oo, isang oras. Oo, sige, sige. Walang makuha ang bukawi, wala daw ano. Wala na makuha sa bundok. Nagkakaubusan. Tama nga yung sabi ni Saldi, mahirap maghanap ng bukawi ngayon. Ini. So, kailangan nating maitanim to eh. Gugulang to. Saliwa, saliwa.
Diyan na daw yung magdi-deliver ng kawayan. Sundayin ko lang. Lumampas na. Ayan. Ito guys, 120 pieces. Halos sa 15,000 ang presyo. Ito yung sinasabi ko, pag magbabalag tayo, bumili na lang tayo ng isang puno ng kawayan. Magtiyaga lang tayo magputol, maglinis, malaki mamimenos natin. Kasi yung binili namin kawayan doon, gagamitin namin sa farm 1 yun. Ito para dito. Yung binili ko na yon 10,000 pesos. Hindi lang 150 pieces ang makukuha natin. Hindi lang puno, pati yung katawan magagamit natin. Kaya malaking menos. Ito, bumili lang ako ng putol na, yari na, nakasukat na 10 feet. Kasi naghahabol tayo dito sa sa Ampalaya. Ayun dun sa farm makakapaghintay naman. Sa isang puno makakagawa ka pa ng isang magandang kubo. Yung mga yung katawan niya mismo. Pwede na tayo maghulip. Siguro tatabunan na lang namin ng kukuha tayo ng pang pantakip sa itaas. Kasi hindi rin maganda yung masyadong malalim itutusok na. Meron kaming stick doon pantusok. Single. Tapos tatakpan na lang namin ng lupa. Iba nga tinatakip nila dyan ipa. Sili namin naka na to sa lupa. Kagat niya yung ugat niyan sa lupa. Sukatin ko lang yung yung poste namin dito. Ito hanggang dito lang kami siguro. Magtatayo kami ng poste, 10 tudling yan binilang namin tapos para masukat namin yung kalagitnaan niya nung balag, nung tudling, doon natin ilalagay yung sili kasi kailangan maitanim yun ASAP. Ito sinukot ko to 8 feet mahigit. Halos 9 feet. Yan yung pagitan natin ng tudling. 9 feet. Ito guys, sinukot ko na 10 tudling. Pero pagdating dun sa dulo, magiging 12 siya. So magkakasudya tayo doon ng dalawang maliit maiksi. Siguro mula dito sa gitna. Pero yung 10 tudling diretso yan solid. Ayan guys, ganyan lang kalalim. Nagkaano siya gumuguho. Kakabalong siya sa ilalim kasi buhangin.
Pero yung ibabaw niya lagkitan. Ayun oh. Kaya kung ito pinastable namin, iibabaw to, itong buhangin na to. Kaya lang siyempre katagalan, pag nauulanan na anuhan, pumapailalim pa rin yung buhangin kasi mabigat siya kaysa sa lupa. Yan. Kailangan pala kada hukay baon ng poste para hindi lumaki yung balong niya. Ayan o, lumaki na yung ilalim. Nagkaano na, hanggang tuhod na yung ilalim niya siguro, hanggang dito sa tuhod ko. Ayan, pipili tayo ng pandulo, yung malalaki na solid. Ayan, tulad nyan, solid yan. Pandudulo natin. Ay. Nagtira ako ng allowance dito sa gilid para sa pamakpak, tinatawag namin pamakpak, tsaka yung serga. Ay nyo, may di pa maano yan, di pa malalim yan kasi nagbabalong, kaya tinigilan ko muna. Actually guys, totoo lang, naasiwa ako or nahihiya ako na mag tutorial sa pagpa-farming kasi hindi naman tayo ganun ka expert. Pero since may mga nagko-comment, interesado sila sa pagpa-farming, so magbibigay tayo ng konting idea sa mga viewers natin. Ayan, pag nag-start tayo magbalag, yung dulo nya papahiga natin ng konti yung poste. Kasi hilahin natin ng serga. Kailangan nakapaganyan yan. Tapos yung dito sa gilid, ganun din. Kailangan nakapaganyan din siya. Para may laban siya sa hangin. Kasi konting ano lang naman, konting logic lang naman. Pag in-straight mo yan at nahipa ng hangin, gaganyan na yan. Ngayon, pagka nakaganyan siya, tapos nakaserga, hipan mo ng hangin yan, didiretso siya. So may ano siya, meron siyang laban. Actually maganda tong spot itong nakuha namin na to. Alam niyo kung bakit? Kasi sa mga mahogany, malakas man yung hangin pero mapipigil kahit papano. Maliban na lang kung manggagaling sa east at saka sa west. The sun rises to the east and set to the west. Yan, kaya east west po yan. Tapos sa south north. Yan. Nalaman ko lang yan sa Google. Tapos yung sulok-sulukan. Yan. Isa ring pinaka magdadala ng mabigat yan. Kaya piliin nyo yung the best na kawayan. Malaki, solid, puno. Yan ikabit natin sa magkabilang yung apat na sulok na yan. Ito, itong dala ko na to, solid to. Tsaka ano siya, bayog. Ilalagay ko sa dulo. Ito yung sinukat ko kanina, medyo maiksi siya. Sobra ng lalim hukay ko.
So yan po yung 9 feet para makuha natin yung gitna. Dyan tayo magtatanim ng sili. Kukuhanin natin yun sa dulo, gagamitan na natin ng tali yan para diretso, tapos makukuha na natin yung gitna. At syempre, wag po muna nating i-fix yung ang tawag nito, pagtambon sa sa Tagalog, tabunan. Wag mo muna nating tabunan ng todo, kasi meron pang posibleng baguhin dyan. Kuminsan na tagilid, kuminsan hindi pantay yung linya. So muna yung nilagay ko, pansamantala lang, maitayo lang. Pag okay na, pag sure na kayo, sure na tayo, tsaka natin hihigpitan yung ng lupa. Sensya na kayo, nahihirapan ako magtagalog. Pagtabon. Yan po itsura nya. Yan, nakaslanty siyang, nakapatagilid silang ganyan. Muna tayong malamig na tubig. Sarap. Yung pagtatayo ng poste mabilis lang. Ang matagal dyan yung mga pagtatali-tali, lalo na yung tatali nating alambre sa buho, yung gagapangan ng ampalaya, doon tayo magtatagal. Pero ito madali lang to. Magkalima kaming bumira dito, saglit lang maghapon tapos to. Talagang tinutukso ko ng rose ko kahit saan ako lumingon meron yung multicab. Magandang pangharaba sa bukid yan. Huwag muna nating isabay dito sa gastos natin dito. Pag umaharvest na tayo dito, baka sakali sa okra. Malapit na yan. Sabay-sabay yung gastos natin walang papasok, puro palabas. Yan, naghihintay lang, andyan lang naman yan Titingnan ko lang yung ginagayak natin sa palay. Medyo nagka-problema kasi yung makina nung kamakalawa ay umandar. Tingnan ko muna, kailangan daw merong palitan doon at merong ipagawa. Okay guys, minor lang pala yung sira kumbaga parang gasket lang o something na sira. Gasket na kumbaga nalagyan ng tubig. Air cleaner. Kamakalawa ko pa iniisip yung kasi ay naibabad na to? Inahon na namin yan. Oo, okay. Kailan tayo mayaan niya? Sabado. DL. Hindi ba kasama yung black? Lupa po. Sandbag pala puro 160. 160 no? Kasi merong mga
mayroong mga concern dun sa 1.2 hectares limang kaban, marami daw. Depende po yan kasi pagka madalang makakasingit yung damo. Mas mainam na yung medyo makapal ng konti. Nagamit nyo na yung makina? Okay na? Kaya lang diniretso na namin kuya parang Obet. Si Konsyal na alam na niya. Inan namin kanina. Ano sabi niya? Ay si Daddy. De! Subi yan. Kapagal na datang. Mate. Pagod ang dating ah. Sa makina pa lang na. Okay na ba? Ano sabi ni Konsyal? Hindi pa na pinakita sa kanya, atid ko pala. Okay. Pero maandar na, nagamit mo. Yung isang iniram nyo kanina yun. Kaya Obet, yung sorry. May katakutan kay parang Obet. Wala bang charge yan? Malalaman pag sinuli yan. Okay. Nakabili ka na ng ano? Pataba. Bukas na lang naman. Sige. Kaya magbabawas na tayo ng tubig. Sabado, pwede nang magsabog. Medyo paliko pala siya, ayan. So bali ang nangyari pala doon sa makina black, yung air cleaner. Parang yung nangyari kay paring Reggie, isasakyan niya. Humigop ng tubig yung air cleaner. Doon nadali. Tapos hindi na siya makahinga. Buti na lang yung sa amin, konti lang ang gastos. Nakagastos lang. Magkano? 1.5 lang ang ginastos. Okay. Nakahinga ng maluwag. Nandun tayo sa ano kahapon eh. Iniisip ko yun eh. Yung... Tahimik ka nga kahapon, nakagano. Hindi, sabi ko sa kanila kasi kahapon, wag nyo na munang isipin yun. Hindi nila alam ako, iniisip ko. May ulan. Naalala ko lang yung farm 1. Mali ako ng desisyon, dapat pala naisabay ko na no sa palay. Sayang eh. Oo. Ay, ganda yung pwesto nyo dito ah. Nung nakaraan nadaanan ko sila dito kumakain. Malaguin yung pwesto yun. Mayroon talagang para ano dyan, papag eh. Oo, ang ganda. Pwesto. Hindi ka tulad sa unang farm to na yan. Yung farm 2, maganda yung ano no, yung santol. Maghapon doon nakasilong. Malamig yung Oo. umaga pa lang, di ka nasisinagan ng ano. Makikipagkape muna tayo kay Black. Ayun lang yung kubo, yung rest house oh. Uulan doon, lakas ng ulan oh. Pero dito walang masyado. Pero papunta na rito. Ayan na ang ulan. Ano talaga yung weather, hindi consistent, paiba-iba talaga. Nung nakaraang taon, yung August, kalahati ng August, mainit. Si Father, kumusta? Kumusta? Ganyan. Anong nangyari sa narapat? Ala tama talaga yan. Naliligo si puti oh. Ano ay mga kuyad na pala. Uy, ang kaya may pidugtong yun. Yung gagamitin natin pang suporta dun sa pag walang tubig irrigation, ibabaon yan. Meron naman butas dun na block dati na Oo. Kasi palay, pag palay kailangan talaga ka sa tubig, sagana. Kasi ang iniisip ko dito sa farm kaya hindi ko na pinasabay. Baka ako hindi kayanin kasi busy yung gym squad. Si Black, hindi lang naman ito yung tinatrabaho nila, meron din sila. Kaya sabi ko, tama na muna yon. Baka mahirap na naman yung masusubo tayo sa trabaho. Intindihin din natin yung mga kasama natin pag hindi sobrang pagod. Okay, kita tayo sa susunod nating upload. Maraming salamat ulit.